Parang nakakawalang gana manood ng ano 'no, ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Parang ano kasi siya, sobrang haba tapos hindi mo alam kung sino ba talaga yung pinaka-witness ng, prosecution 'no. Walang inaabangan, na talagang matinding witness 'no. Kasi nung impeachment trial kay Estrada, ang talagang inaabangan dun yung kay Chavit Singson, kasi best friend niya yun. Tapos yung kay Corona, medyo sakto lang naman pero ito sa trial kay Sara medyo ano siya, hanggang ngayon di ko pa din alam kung sino talaga yung pinakamatinding witness ng, prosecution 'no. Siguro dapat, wala naman akong pinapanigan 'no. Ako as ano na lang viewer, hindi ko pag-aaksayahan ng panahon yung panoorin ng buo yung impeachment trial. Siguro naman lahat tayo hindi tayo nanood talaga ng buo, Hinihintay na lang talaga natin kung may maglabas yung mga media ng ano, yung mga clips lang na nangyari dun sa ano, highlights lang, 'di ba? Dun na lang tayo nagko-comment, dun na lang tayo gumagawa ng mga content, 'di ba? Pero kung ikaw mahilig ka sa politics, gusto mong malaman talaga lahat, hindi mo pa rin pag-aaksayahan ng panahon 'tong impeachment trial, Siguro dapat mag-provide talaga yung prosecution ng matinding witness 'no. At, para sa akin, hindi pa rin ako convinced na may kasalanan dito si Duterte, si Sara, kung corruption man o yung grave threat. Kasi sa corruption, medyo ano pa, hindi siya malinaw para kasuhan siya ng corruption, about sa corruption kasi hindi pa rin talaga, yun nga, hindi nga malinaw, hindi mapakita ng prosecution na nagnakaw talaga siya, 'di ba? May pinirmahan siyang, kontrata may pinirmahan siyang tseke, 'di ba? O kaya may inabot sa kanya na may video o kaya may audio na recorded about sa sinasabi niya na ganito, ganyan. Walang gano'n, So, hindi pa rin siya, mapapakitang corrupt, 'di ba? Wala ring malapit sa kanya na nagsasabing nag-corrupt siya, 'di ba? About sa grave threat naman, medyo alanganin pa din, kasi kita mo dun sa Zoom video 'no, ah, yung kumalat na video na gusto niyang 'pag pinatay siya, papatayin daw si BBM, First Lady, saka si Speaker 'no. Dala siya ng bugso ng ano, damdamin, parang galit lang siya tapos gusto lang niyang bumawi. Gusto lang niyang takutin yung, yun nga, yung first family 'no. Kung meron talaga siyang na-receive na death threat about dun sa yung nangyari sa Russia, ano bang tawag dun? Operation Romanov. Kasi yung Romanov kasi, ito yung, hari sa Russia. First family din sila 'no. Minasakal sila para makuha yung power. Kasi sobrang galit na yung mga tao sa Romanov nung araw na yun kaya minasakal sila sa palasyo ata yun. So, parang may nabanggit si, kapatid ni Sara Duterte na si Baste na meron ngang Operation Romanov sa mga Duterte. So, magaling yung intelligence ni Baste kasi nalaman nila na may Operation Romanov para sa kanila 'no. Parang parang imamassacre ata sila, gagayahin sila sa Romanov family. So, yun nga nung nalaman ni Sara siguro yun,
talagang nagalit siya kaya binuhos niya lahat dun sa Zoom meeting 'no. At, pero ano siya, eh, hindi mo mapapakita dun na talagang may kinausap talaga siya, eh. Gusto lang niya siguro talagang manakot na para sabihin na, "O sige, tuloy niyo ang Operation Romanov sa akin, pero may babawi din para sa inyo." 'Di ba? So, sige patayin niyo ako, pero tandaan niyo may papatay din sa inyo, 'di ba? Parang gano'n 'yun, eh. So ano siya, kung may nakausap yung, first family about sa Operation Romanov, eh, pinakita rin ni Sarah na meron din akong kinausap, oh, 'di ba? Para ano, patas na tayo, 'di ba? So yung, impeachment trial about diyan sa grave threat medyo ano pa siya, hindi rin siya malinaw. Malabo talaga na mapakulong dito si Sarah, malabong ma-impeach. At tapos siyempre dun sa senators 'no, 16 senators dapat yung kailangan bumoto para ma-impeach si Sarah. Mukhang malabo yun kasi kailangan sa opposition 5 o 6 na senador para bumaligtad 'no, para maging 16 yung majority block. Medyo malabo yun kasi mukhang solid na yung minority, eh. Pero 'to si Amy Marcos puwedeng bumaligtad 'to kasi kapatid niya si ano, eh, si BBM, eh, 'di ba? Puwedeng bumaligtad diyan. Yung Villar puwede rin bumaligtad diyan 'no. Pero mukhang kulang pa din, kukulangin pa din siya, eh. At, siguro naman hindi babaligtad yung mga Villar kasi ano, eh, lumaban na sila, eh, nilabanan na nila yung gobyerno, eh. Parang ano na 'to, hanggang sa huli na 'to 'no, laban na talaga 'to. So malapit na rin naman yung eleksyon kaya mukhang, hindi matutuloy itong impeachment kasi lahat ng mga senador na tatakbo sa eleksyon, babaligtad 'yan, pupunta 'yan kay Sara kasi siyempre kailangan nila ng malaking boto, eh, siyempre si Sara Duterte, eh, 'pag talagang in-endorse ka niyan, sure win ka diyan, 'di ba? So, yun lang muna yung, komento ko 'no, wala akong pinapanigan. Ano lang talaga ako kung ano lang yung napapansin ko 'no. So, yun lang naman 'no.